Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel, and for today's video, install ko po itong knob sight na Cyber One 2 inches off-road pad for motorcycles. So ikakabit ko po yan dito sa ating Easy Ride 150p. Yung nakaraang video upload ko po, napakita ko na yung unboxing. Ganun din, nagkaroon po ako ng short comparison between dito sa ating knob sight and sa aking existing setup. So i-compare ko yan against dito sa ating TDD as well as yung DRX na nandito sa ilalim. So kung hindi nyo pa po napanood yung video na yon, lalagay ko na lang yung link sa description box. As well as maglalagay po ako ng promo code or coupon code para just in case na maging interesado rin po kayo sa knob sight na ito, ay makakuha po kayo ng 20% discount. So ang plano ko po dito sa knob sight natin ay ipalit ko siya dito sa aking TDD. Although dun sa aking video comparison, mas maganda yung light output nitong TDD compared dito sa ating DRX. Kaya lang, may specific function kasi itong DRX na to. Ginagamit ko kasi yan pandagdag dun sa aking passing light. Nilagay ko tong additional kasi nga, ang problema, pagka nag-headlight ako at inilipat ko yan sa high beam, syempre, hindi na iilaw yung kanyang passing light. So, ito yung low beam niya. Sa low beam, iilaw pa rin yung passing light niyan. Pero pagka high beam ko na, wala nang lalabas na passing light dyan. So, dito na papasok yung function talaga ng aking DRX. Tanggalin ko na muna itong TDD as well as yung mga wiring niya, tatanggalin ko na rin. So ayan, natanggal ko na yung mga wire niya, pati dito sa kabila. So tatanggalin ko na lang yung mismong TDD na yan at ikakabit ko itong ating knob sight. Pero bago ko gawin yon, para sa mga hindi nakapanood ng aking unboxing, pakita ko muna sa inyo yung laman or yung contents nitong box. Meron tayo ritong instruction manual. Sa side na to makikita natin yung konting specifications niya, yung measurement ng kanyang LED. Dito naman sa kabila, andito yung kanyang diagram kung paano siya i-install at i-wire. So dito sa loob, meron siya ritong mga bolts and nuts. May kasama rin yung ilang pirasong cable ties. Ito yung kanyang switch controller. So mamaya ipapaliwanag ko na lang kung paano nagfa-function ito. Tapos ito yung kanyang box controller. So mamaya makikita nyo rin kung paano ko kakabit itong mga wires na to. May dalawa rin siya na 1 meter extension wire. Kasi nga yung nakakabit na wire dito sa ating LED hindi ganun kahaba, medyo maikli lang. So pag inad natin tong 1 meter ay malaking tulong yon para maipwesto natin ng maayos yung ating mga LED or auxiliary lights. Tapos para naman sa mounting brackets, dalawang klase yung binigay niya. Meron tayo rito na clamp type na ikinakabit sa handlebar or sa mga crash guard. Tapos yung isa, yung kinabit ko na rito sa ating LED. So ito yung usual na bracket na nakukuha natin sa mga auxiliary lights. So ito rin yung kinabit ko kasi ito yung kailangan kong bracket para dun sa aking crash guard. Yung LED natin or yung auxiliary light, ganyan yung kanyang itsura. So kung makikita natin, well built yung pagkakagawa sa kanya. Yung design niya, aggressive. Tapos yung materials niya is made of aluminum alloy. Yung lens dito made of glass. Waterproof din ito. So wala tayong problema kahit malakas ang bagyo, hindi papasukin ito ng tubig. Kahit dito sa likod, maganda rin yung pagkakagawa sa kanya at alam natin na talagang waterproof siya dahil talagang sealed. And yung kanyang wire, hindi rin mukhang mumurahin. Kumbaga quality rin to. So hindi ko na muna masyadong hihigpitan to para mamayang gabi ay i-adjust ko o i-align ko yung kanyang mga ilaw. Para dito sa wire niya na may terminal dito sa dulo,
Gusto ko kasi nakatago. Katulad nung huling setup ko, binutas ko yan dito para hindi nakalaylay dun sa labas yung kanyang mga wires. Same din ang gagawin ko rito. Bubutas lang ako dito ng mas malaki at dyan ko rin yan paparaanin. So ito, kasya na to dyan. Para iduktong yung kanyang 1 meter na extension wire. Itong kabilang side na to, nandyan 3 pins yan. Tapos ito, 3 pins din. At meron siyang arrow indicator dito. Ganun din dito sa kabilang side. Pagtutugmain lang natin yan, dalawa na yan. Yan. Tapos, higpitan natin yung nut para sure tayo na waterproof. Hindi pasukin ng tubig. Papasok ko na to dito. Tapos, hugutin ko na lang doon sa taas. Okay na itong mga knob sight natin. Nakaayos at naka-cable tie na rin yung kanyang mga wires. So, tapos na rin yung nahan dito sa kabilang side. At ito na yung kanyang mga wires na nakalabas. So, ang next na gagawin ko naman ay yung dito sa ating box controller. So, yung pinaka maluwag kong space ngayon dito ay yung side na ito. I-cable tie ko na lang yan dyan. Ito namang dalawang terminal socket na ito, parehas yan na 3 pins. So yan yung ikakabit natin sa dulo ng bawat LED. So kanina, nagdagdag ako ng extension wire. Ito na yung isa nun. 3 pins din yan. Kahit magkapalit yan, kahit alin dyan yung lagyan natin, okay lang yon. Meron din yung arrow. Dito rin sa kabila, ipagtutugma lang natin yon. Tapos lagay natin yung kanyang nut. So higpitan lang natin ng tama para sure tayo na hindi papasukin again ng tubig. So ito naman yung isa, kakabit ko na rin. So sa mga wires naman na ito, yung black dapat ikakabit natin sa negative terminal ng battery, yung red sa positive terminal ng battery. And then itong yellow ay para sa accessory wire. So dahil meron ako ditong power distribution panel board, lumalabas extension yan ng aking battery. Dito ko ikakabit yung red at saka black wire. Itong black wire, dito ko ikakabit dahil negative yung mga terminals na yan. Ito namang red wire, dito ko naman ilalagay sa third slot. Ito namang accessory wire. Meron na ako nakaprepare na accessory wire dito kung saan lagi na lang ako dyan nagtatap. So okay na itong mga wires na to. Lagyan ko na rin ng 10 ampere fuse yung ating panel board. Ang kulang na lang ay itong kanyang control switch. So yung dulo na ito ay naka-terminal socket din. Kaya lang yan naman 5 pin. So kung titignan natin dito sa kabilang side ng box controller natin ay 5 pin din yung kanyang terminal socket dito. Parehas lang yan. May mga arrows din yan. I-align lang natin. And then higpitan. So ito naman, gagawin ko ng paraan para makarating ako doon sa aking handlebar. Kasi plano ko, dito ko siya ilalagay sa gitna na yan. Tapos ang metal attachment na provided dito sa ating switch na yan ay yung ganitong klaseng attachment lang. Tinutornilyo, tapos kung saan mo siya mailagay. Pero sa akin, gagawin ko ito ng remedyo at para kumapit siya dito sa aking handlebar, gagamit ako ng ganitong klaseng bracket. So okay na to, naikabit ko na. Bali ang ginawa ko lang dyan, tinanggal ko yung mga tornilyo dito para maiangat ko tong aking handlebar. And then isinut ko rin itong ating switch controller para yung wire niya na andito rin sa loob. So yung plate na ito
Tatanggalin ko pa yan. Pinutol ko lang ng cutting disc. Tapos ikakabit ko na siya dito. Yung metal plate na ito, ganito ko ilalagay. Yung malaking butas nandito sa labas. Tapos yung dulong maliit na butas, dito naman sa dulong butas din niya. So parang nakaganyan siya. Kaya lang pagka naikabit ko yan, magkakaroon ako ng usli dito. So putulin ko muna yan para hindi siya masagwa. Wala siya naka-usli doon. So ito, tapos ko ng putulin. Ngayon naman, itutornilyo ko na siya dito. Tapos na ngayon yan. At assembling ko na ngayon to. Tapos mag-testing tayo mamayang gabi. Iniharap ko lang yung motorsiklo dito sa harapan ng bahay. Para at least makita kong maigi yung quality ng beam pattern niya. Kung sabog ba siya, kung clear ba siya. Start muna natin. Tignan natin yung kanyang low beam. Yan. So yung camera ko nakaharap dito sa motorsiklo, nasa eye level ko rin. Ganyan yung beam pattern ng ating knob sight. So in-adjust ko na rin ito. At yung layo ko sa pader, mga nasa 7 meters ako dyan. Kitang-kita natin yung kanyang cut-off. Tignan nyo lang yung pinakamataas na beam pattern niya, isang guhit na dire-diretso. So yun yung napakaganda sa ilaw ng mga knob sight. Dahil yung kanyang cut-off ay define na define, buhay na buhay. Tapos yung ating button, siya nga pala pagka pipindutin natin, nag-i-illuminate din siya. Kung papatayin ko yan, mawala rin yung ilaw. Try naman natin yung kanyang high beam. Yan. Napakaganda nung beam pattern niya. Clear na clear. Buo siya, hindi siya scattered, hindi siya sabog. Tapos again, napakahalaga nung cut off. So kung mapapansin nyo dun sa pinakamataas na bahagi nung ilaw, clear na clear yung pagka-diretso nung kanyang beam. Hindi siya sabog kasi karamihan sa nakakasilaw na mga LED is kung wala siyang cut off. Yung W button ay nag-illuminate din. So kung papatayin ko, mawawala siya. Pagbubuhayin ko, ayun, may ilaw siya. Try ko naman buksan yung low beam. So parang dalawang mode siya. Meron siyang white at meron din siyang yellow na sabay na iilaw. So kung titignan natin, ang ganda ng ilaw niya at walang gap, walang puwang dun sa kanyang clearance ng high beam at saka low beam. Patayin ko na muna to, tapos pakita ko sa inyo kung ano ba yung sinasabi kong gap na yon. So ngayon try naman natin yung TRX. Try ko muna yung low beam niya. Ayan. So kung mapapansin nyo, yung beam pattern niya merong mahina sa ibang spot, merong nakakonsentrate sa ibang spot. At kung titignan mo yung upper portion niya, yan yung sabog ang ilaw. Naka-scattered yung kanyang liwanag. Unlike yung knob sight kanina, wherein straight na straight yung kanyang cut off. So papatayin ko yan, tapos bubuhayin ko naman yung high beam. Pansinin nyo yung high beam niya, yung pinakadulo nung liwanag, ang taas-taas. Halos nandun na sa kesame ko. Ang problema kasi niyan, para bumaba yung pinaka highest portion ng ilaw, kung ibababa ko yan, nahandito lang sa patong bakod ko, katulad kanina sa knob sight, just imagine, ano na lang ang matitira dun sa yellow light niya. Siguradong nakatutok na lang yon dito sa ating kalsada. Patayin ko na itong DRX natin, balik tayo dun sa ating knob sight. Okay? So itong knob sight na ito, meron itong flashing mode or blinker. So yan yung kanyang first mode. So 5 modes meron to. Ito naman yung kanyang second mode. Para sa kanyang third mode naman, sa fourth naman, and then yung pinakapanglima, yung fifth mode. Tapos syempre kung pipindutin nyo pa ng isa, babalik lang siya dun sa first mode. So yan yung kanina. Ngayon para patayin yan, long press lang natin yung flashing button na yan. Yun, ganon.
So ang default color niya ay yung kanyang yellow or amber. Pero actually yung white color, pwede ring mag-flashing ito. Open natin yung white and then pindutin din natin yung kanyang flashing button. So ayan. Try ko yung second mode. Okay, sa third mode, yung fourth, yan, and then yung fifth mode. Yan, so again, kung pipindutin nyo, babalik lang uli siya sa first mode. Yan, again, to turn off, ay long press lang natin. Yan, isa pang function ng knob sight na ito is pwede mong i-combine yung high beam, which is the white light, at saka yung kanyang low beam na yellow light. Pareha silang bukas. Pwede nyo gamitin yung function na yan. At alam ko, hindi yan bawal dito sa atin. Ang talagang bawal lang sa atin ay yung nagbi-blinker or yung nag-flashing mode. So itong combination na to ng white and yellow ay pwede rin yan mag-flashing mode. So pipindutin lang uli natin yung flashing button. So ayan. Pipindutin ko uli, pasok naman siya sa flashing mode number 2, number 3, number 4, and then number 5. So press it again, balik lang kayo dun sa flashing mode number 1. Para patayin, long press lang yung flashing button. Dito sa atin sa Pilipinas, yung mga flashing mode katulad ng pinakita ko sa inyo kanina ay alam ko pinagbabawal yan. Kaya bukas pagliwanag papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin kong remedyo dito sa button na ito. Hindi ko na gagamitin yung flashing mode na yan. Ang talagang gusto ko lang dito yung high beam, yung low beam, at saka yung combination na color na yan. So bukas pakita ko sa inyo kung paano ko tatakban yung button na to para high beam at low beam na lang yung ating magiging function. So ganito yung itsura ng kanyang switch at ayoko namang pakialamanan yan kasi baka masira ko at hindi na gumana yung ating auxiliary light. So ang re-remedyohan ko lang dito ay itong cover. Yung button dito, tatakbang ko lang yan. Kumuha lang ako ng stainless na manipes tapos binend ko, papasok ko yan dito sa loob para hindi na ito mapipindot. So ito, papasok ko siya dito sa loob. Tsaka ko ibabalik itong rubber. So yan, nakaganyan siya. Naka-cover siya dyan. So yan, ganyan lang ang ginawa ko. Kaya ngayon, hindi na siya mapipindot. Tapos ko na pong i-install yung ating knob sight, Cyber 1, dito sa ating EasyRide 150P. Ganun din, napakita po sa inyo kagabi, yung quality ng kanyang light beam. So kung nagustuhan nyo rin po itong knob sight Cyber 1 2 inches off-road pad for motorcycle, again, ilalagay ko po yung product link sa description box. And also, maglalagay po ako ng promo code or coupon code para kung talagang interesado kayo, ay makapag-avail naman kayo ng 20% discount. So sana po nagustuhan nyo yung video natin ngayon. And please subscribe to my channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless.